man ang huling pag-asa, katibayan ng kalayaan, Hyde Park ng bansa. Kahit karaniwang araw, ang karakter ng Plaza Miranda ay nangingibabaw. Para sa kamamayan, ang pook na ito ay kanilang galawan upang kumita ng maliit na halaga kahit sa bawat na pamamaraan. Naririto ang kaluluwa ng ganitong uri ng mga tao. Dito sila nabubuhay. Plaza Miranda, tagpuan ng mga taong religyoso at hindi man. Kanlungan ng mga walang magawa, pinagkakampanyahan ng mga politiko. Dito rin makikita ang mga alagad ng Diyos. Dito, ang Diyos at ang tao ay magkakapantay. Dito inahati sa dalawang traffic. Ang isa ay para sa Diyos kung Biyernes. Ang pangalawa ay para sa tao kung merong nagaganap na rally. Ika-21 ng Agosto 1971, Sabado, isang karaniwang araw. Kaya lamang ay magdaraos ng rally ang mga liberal sa gabing yaon upang iproklama ang kanilang mga kandidato sa Maynila at ang nasa tiket ng mga senador. Ang mga kandidato ng Maynila ay nagsimulang magsipagsalita sa harap ng madla sa ganap na ika-6 ng gabi. Sumunod ang paghingi ng tulong sa mga mamamayan sa darating na halalan. Samantalang patuloy ang takbo ng mga oras ng gabi niya, ang presidente ng Partido Liberal, Jerry Rojas, ay humanda na upang iharap sa madla at ipakilala ang mga kandidato para sa senador. Mahigit ng ika-9 noon, katatapos pa lamang niyan ipakilala ang panauhing kandidatong nasyonalistang si Ramon Bagatsing at ang mga konsyal. Libang na libang ang madla sa panunod sa kutis na inihanda ng mga tumatangkilik kay Bagatsing. Sa pagkakataong ko, alas 9:15 nang bumagsakay sa Granada sa harap ng talaga. Ang unang pagsabot ay mabilis ng sundan pa ng isa at bago lumalayan ng lahat ang nangyari ay nagkagulo na ang mga tao. Sa mga sumunod pang mga pangyayari, sa kabila ng sigawan at iyakan sa gitna ng kadiliman, sa pagtatakbuhan upang mailigtas ang kani-kaniyang sarili, ang bayang nanonood sa telebisyon sa mga pangyayari ay halos hindi uminom. Ang magsalita at tahimik na pagtitipon ay hindi bibigyan ng hatol na kamatayan. Tiyak, isa itong kakilak-kilabot na kamalian. Tiyak na inosenteng mga taong namatay, daang taong nasugatan, at baka naging o maging inutil habang buhay. Ang mga pambato ng oposisyon, ang mga kandidato ng liberal, ay na-ospital na lahat. Tiyak na ang sino man sa kanila ay hindi makalilimot sa nangyari sa Plaza Miranda. Ang kakilak-kilabot na karanasan ng mga liberal noong ika-21 ng Agosto, ang bombahang naganap ay mananatili sa isipan ng karaniwang mga mamamayan. Kabilang sa namatay ay ang fotograpo ng Manila Times na si Ben Rojas, gayon din si Ramon de Rosario, ang 5 taong batang si Marianito Bautista, Adelio Asuncion at si Simeon Pandero. Ang mga pangalan at mga bangkay ay maaaring hindi magtago, labis na tubuan ang kanilang mga katawan upang makilala. Kabilang sa daang mga nasugatan ng walang mga pangalan, na wala na sa rekord ng mga sugatan hanggang sa mga sandaling ito ay nasa pasilyo pa ng mga ospital sa walang bayad. Federico Bolivar, Rizalino Andaya, Vic Ranyuco, Rodolfo Rodriguez, Salvador Marino, Konsyal Ambrosio Lorenzo, Ingeniero Pedro Cortez, Juanito Villas, Mrs. Melina Isidro, Kongresista Ramon Bagatsing at Ramon Vicina. Si Senador Sergio Osmeña Jr., kandidato opisyal ng Lapiang Liberal para presidente ng taong 1969, ay dinala sa paggamutan ng halos ay patay. Grabe ang kanyang buhay. Sa tulong ng taos-pusong dalangin, ang magiting na senador ay unti-unting gumaling at patuloy ang pagbuti.
malabis na nakakaawa. Nang tanungin kung ano ang higit niyang natatandaan sa nangyari. Buhat sa higaan niya sa ospital ay sumagot si Senadora Eva Calao. Of Black Saturday in Plaza Miranda, I denounce the wanton killing of children, the murder of the citizenry, whether they are politicians or ordinary citizens. The event last Saturday is something that the nation should be shocked and ashamed of. Ano ang mga aral na maaaring makuha buhat sa Plaza Miranda? Ang likmuang ito ng kalayaan, ang tahanan ito ng Diyos. Tulad ni Eddie Ilarte, ay lalong titibay ang pananampalataya niya sa Diyos. May I thank the good Lord for sparing my life and my wife's and the tragic event of August 21 at Plaza Miranda. I would like to thank my friends, known and unknown, who have sent me their kindest wishes and prayers that will serve as my spiritual crutches so that I can be well again. And I say that in behalf of my wife and my 6 children. Sa aking pag-iisip ngayon parang lahat panaginip ang nangyari. Nung ako ay mapunta rito sa ospital, iniisip ko na itong Plaza Miranda ay to my brother is a secret case. Mangyari palagi niya sinasabi, can we answer these issues in Plaza Miranda? Plaza Miranda is the port of last resort. Kaya sa aking pagtingin, itong nangyaring ito is a very great blow to democracy. Sa nangyari ay lalong lumitaw at luminaw ang kabutihan ng isang Pilipino. Sa kabila ng takot sa maaring mangyari, sa kabila ng mga panganib, ang Pilipino ay tumugon at nakiisa sa tulad ng dati. Brought out the best in our countrymen. I saw how the injured, those who suffered, were being helped by those who were around, who risked injury. Nobody knew what was going on. Katulad ng dalawang tumulong sa akin nung nakitang puro ako sugat at may dugo at hindi ako makagalaw. Hinila ako, dinala ako sa ilalim ng truck. Hindi ko kilala yung dalawang nagdala sa akin. Pagkatapos nung binuhat ako, kasama yung aking may bahay, dinala ako sa isang truck, marami sila. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung sino-sino yung mga nagdala sa akin. Kinabukasan din, makaraan ng kakilakilabot na gabi, ang halos ay hindi makapaniwalang mga mamamayan ay nagtungo pa rin sa Plaza Miranda, nananabik na makatulong, taus-pusong naghahandog ng impormasyon. Can you recount what happened or your reaction to what happened last night? I was one of the thousands of spectators here. Now, just after the councillors, the national anthem was called, and then the proclamation followed. I was right there in front of this the senatorial ticket. Now, when just after when they shut down, when all of them shut down, suddenly the first bomb exploded. As long as our people remember the efforts of our forefathers who fought and died for freedom and democracy, and as long as we remember that God is there, we will never fail in our determination to defend freedom, democracy, and God. Ano ang kinahinatnanan ng Silente? Ang nakilala sa malaging na Sabado, ang nakahiyang araw na ito. Ano ang nagawa sa ating kalayaan, sa ating demokrasya?
Plaza Miranda. We were watching Congressman Bagating's fireworks when suddenly there was an explosion a few feet away from me. I jumped on Congressman Singson and we both fell on the ground. And then there was another explosion. And there was pandemonium. Surprisingly, despite the 2 grenades that exploded, none of us were killed. And thank God we are alive today. To me, that grenade throwing incident is the culmination, the symbol of the lack of respect for law and order, lawlessness and violence, which now characterize our country the last few years. I hope that that bloody incident is one of the steps which our nation has to take towards the resurrection of our people. Si Senador Jovito Salonga ang higit na nasaktan sa lahat. Nagtamo siya ng 20 sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ligtas na siya sa panganib. At ang wika ng kanyang mga doktor, ang nagpagaling sa kanya ay ang malabis na paghahangad na mabuhay. Malabis pang nagdaramdam dahilan sa hindi malilimot na gabing lumumpo sa kanyang mga kapartido. Nagdaos ng kanyang kaarawan sa Makati Medical Center ang presidente ng Partido Liberal na si Jerry Rojas sa pagdalaw sa kanyang may bahay na si Judy, isa sa malubhang sugatan sa pagbombang ito. Yaon ang kauna-unahang pagkakataong nagkita ang mag-asawa pagkaraan ng bombahan. Ang tanging salitang namutawi sa mga labi ni Senador Rojas ay, "Huwag kang umiyak." Ay lalong aanin ng lakas ang sinuman sa naganap sa Plaza Miranda. I will never forget Plaza Miranda. And I don't think our people will ever forget Plaza Miranda. All our other companions in Plaza Miranda that night have suffered. But as I said, aside and apart from all that we have undergone, it is really our people and our country that have suffered the most. I will never forget Plaza Miranda. Our people will never forget Plaza Miranda. Let us remember Plaza Miranda so that we can profit from the incident, so that we can have a truly free and democratic way of life. Dapat nating matandaan ang Plaza Miranda upang hindi tayo makalimot kailanman. Alalahanin natin ang Plaza Miranda na nagkalat ang dugo at mga bangkay, mga batang maliliit na halos maghiwalay ang mga katawan, mga mamamayang dati manulusog ngunit biglang nawala ng paa, ng bisig, ang mga biktimang duguan, hindi makilala ang mga mukha, dahilan sa kagagawa ng kung sinong kriminal. Dapat nating tandaan ang Plaza Miranda, ngunit dapat din nating tandaan sa isang karaniwang araw na tulad ito. Tandaan nating tumigil at mag-isip, pagmasdan mabuti ang mukha ng mga nagtitinda, hanapin ang mga nagsisimba, at isipin kung kailan ang susunod na araw. At tandaan nating magpasalamat sa Diyos, at meron pa tayong Plaza Miranda. Kaunti nang mawala sa ating noong Agosto 1971, kung hindi sa katapangan, sa lakas ng loob at pagmamahal sa karaniwang Pilipino, kaunti na kaming nawala ng tiwala sa tao. At iyan ay higit na magiging kapahamakan.